Gusto mo bang maka-experience ng tahimik na lugar habang nagkakape or kumakain ka? Tapos may-enjoy mo pa ang fog habang pinagmamasdan ang buong La Trinidad. Dito lang yan sa Hiraya by Chef Yuma located sa Pugis, La Trinidad, Benguet. Rin mabibigyan ng lunas ng hot guava tea ang puso mong sawi dahil iniwan ka ng jowa mo. Masusubukan mo rin dito yung mga specialty ni Chef Yuma, itong adobo, yung skewer, tsaka itong salmon. So, kain na tayo. At pagdating sa gabi, dito mo ma-appreciate yung landscape ng La Trinidad with lights. At kitang-kita mo rin yung valley wood na nakailaw. Tapos, meron pa silang banda dito para pang kapag relax ka. Basing dito sa map, Hiraya Restaurant is located sa Pugis, La Trinidad, Benguet along Pico Lamtang Road. Pag from Baguio kayo, pwede kayong mag-taxi o kaya mag-jeep. Yung rota ng jeep ay dun sa Magsaysay o kaya sa City Hall na Baguio, Pico, Pugis na jeep. So ito yung Baguio, pupunta kayo dito sa La Trinidad. And then, ayan, bababa kayo kapag naka-jeep kayo dito sa may papuntang Pico Lamtang Road in front of Pugis Elementary School. And then, lakarin nyo lang yan. Tapos may papalikong pa-right. Then makikita nyo na dito, Hiraya Specialty Creations. So ayan guys, yung map. Ito na yung actual na guide. So kapag bumaba na kayo dito sa Pugis Elementary School, papasok na kayo dito sa Pico Lamtang Road. Kaya makikita nyo, paakyat na siya. And then kapag papaakyat na, magpaparight kayo. Kapag magpaparight na kayo, ayan, may aakyatin lang kayo ng konti, ganyan siya. And then, ito yung entrance mismo ng Hiraya Restaurant. Tapos mababasa nyo naman, Hiraya by Chef Yuma. May parking space pala dito kaya hindi kayo mamomblema kapag meron kayong dalang sasakyan. O kaya kapag nakataksi kayo, hindi problema dito yung pagbebeltahan ng mga drivers kapag ihahatid kayo nila dito. So makikita nyo dito ulit yung Hiraya by Chef Yuma. Para sa akin, magandang puntahan ang mga restaurants katulad nito, lalong-lalo na kapag malapit ng gumabi. So, makikita nyo yung daytime tsaka nighttime view ng La Trinidad. So, papasok na tayo at ganitong bubungad yung entrance. O, di ba? Automatic talaga siya. So, may sensor siya kapag may tao sa labas at kusang mag-open. And ganito nga pala yung makikita yung ambience sa loob. So, fully furnished siya. Talagang ibang-iba yung ambience niya. Tapos, overlooking sa La Trinidad yung bandang balcony area. Kung isa ka namang introvert at gusto mo yung area na wala kang katabi or walang katao-tao, dito ka lang sa may right side banda. Kasi Japanese-inspired siya. Tapos, masasolo mo yung place. And mapapansin mo, meron siyang torii or yung Japanese gate na kulay red na yan. So, may enjoy mo din yung view ng La Trinidad together with the fog like that. O, di ba? Kailangan mo lang talaga magsuot ng makapal na jacket kasi malamig dito, lalong-lalo na kapag hapon o kaya gabi. At kami naman, dito kami pumwesto sa may bandang parang glass yung ceiling niya. So anyway, i-check na natin yung kanilang menu. Since etong restaurant na to ay operated by a chef, expect na medyo mas mataas yung kanyang value kasi binabayaran natin yung expertise ng isang chef. Bale, nag-order kami ng a la carte, so ako yung adobo. And then, habang inaantay namin yung order, meron silang appetizer na bread katulad nito with butter. Habang nag-aantay, nilapitan ko yung balcony para picturean at i-video itong fog. At nagulat ako, meron din pala silang acoustic band. Pagbalik ko sa aking upuan, dumating na itong unang in-order ko na hot guava tea na nakalagay sa glass pot. Masarap talagang uminom ng hot tea, lalong-lalo na kapag malamig ang panahon. At nakakaganda rin ito ng boses katulad nito. Manamis-namis din itong hot tea nila habang inaantay pa namin yung iba pang order na guava flavor. Tumikim din ako ng isang hot pandesal with butter habang inaantay namin yung order pero isa lang kasi baka mabusog ako at hindi ko ma-enjoy yung main course na in-order ko. Ngayon naman, tikman natin itong kanilang appetizer na French fries. And then, ididip natin dito sa white sauce na to kung masarap nga ba.
Siyempre naman 'no, titikman natin kung ano nga ba yung lasa niya sa loob ng bibig natin at hindi naman siya matigas, hindi siya, undercook, tamang-tama lang talaga siya. Next appetizer naman natin ay itong fried calamares nila na breaded siya. So titikman natin at ididip ulit natin dito sa white sauce. So for me, okey naman yung breading, hindi naman undercook or overcook yung lasa niya. At ngayon sinawsaw ko talaga sa tunay na sauce itong red sauce. Hindi ko na muna tinuloy yung pagkain ko ng mga appetizer at pumunta ulit ako dito sa balcony para mag-time-lapse overlooking La Trinidad Valley. So kitang-kita nyo wala na siyang fog tapos gumagalaw yung mga ulap. At sa wakas, eto na yung mga main course. So yung na-order kong adobo with sweet sauce, tapos may egg at kamote. And then ito naman yung salmon nila. And then ito naman yung beef skewers. So hindi ako nagkakamali, correct me if I'm wrong. And then plain rice. Kaya kain na tayo. Pasensya na nga pala, hindi kami nag-order ng pizza kasi mas gusto namin yung heavy meal talaga. So rice meals yung in-order namin. And for me, the taste naman is naglalagablab siya sa loob ng aking bunganga. Parang ganon. So yes, ina-enjoy ko yung pagkain ko dito and my first impression sa mga food nila is siguro sabihin na natin na 8.5. After ng main course, nagpahimagas muna kami by eating this ube cake. So, ganito yung itsura niya, napaka-classy. Tapos, nung tinikman namin siya is medyo manamis-namis ng konti. Pero hindi naman siya yung totally na matamis. So, it really melts inside your mouth. O, di ba? So pagdating naman dito sa isa pang cake, akala ko cheesecake siya pero nung tinikman ko, parang mas bet ko 'to kaysa yung isa, yung ube. Oh, 'di ba? So since subjective siya, para sa akin, ito yung parang nagustuhan ng aking dila. Importante nga rin pala na uminom tayo ng tubig every after kumain tayo ng mga matatamis para maiwasan din natin magkaroon ng tonsillitis. And then after this, magsi-CR na tayo. Bigla akong nakaramdam na full bladder pala ako kaya kailangan talaga natin itong i-release. Punta na tayo ngayon sa CR and ito yung mail na kakagawa lang from the main CR. So hiwalay siya and ganito yung madadatnan mo sa mail CR na parang minimalist ang kanyang eksena. Malinis naman yung eksena ng CR dito. Ayan yung sink, tapos ang laki ng mirror, tapos may mga pa-accent-accent siya na mga pailaw. And then may mga notice talaga siya na do not stand on the toilet seat to maintain cleanliness and to offer courtesy sa mga susunod na gagamit ng CR. So ito yung mga palighting effect niya, tapos may mga statue na ganyan, and then yung pabango nila. After kong mag-CR, pinalikan ko itong kanilang Japanese garden. Kaya ganito yung makikita mong view overlooking La Trinidad Valley at night. So kung gusto mo talagang mapag-isa, dito ka pwedeng pumesto. And since makikita mo ang La Trinidad at night, grabe, may enjoy mo talaga dito. Makikita mo nga rin pala dito yung Valleywood sa may bandang Mount Kalugong. So i-zoom natin at wow, o di ba? Ramdam mo rin dito yung lamig ng La Trinidad tsaka Baguio City din, lalong-lalo na sa gabi kaya kailangan talagang mag-jacket ka. Ibang-iba din talaga yung vibe dito pagdating sa gabi kasi yung effect ng internal architecture tapos yung landscape na nag-complement sa lightings dito. So makikita nyo pati pag-alis namin, ang ganda ng internal niya. So that's it guys. Ito ang ating full recap sa Hiraya by Chef Yuma. So since taga Trinidad kami, pababa na kami dito and meron ding route papunta sa Pinsao kapag taga Baguio ka. So thank you for watching ladies and gentlemen. Makikita nyo rin dito yung mga street lights na na-install dito. Okay, so thank you and goodbye.